Okay, so bago tayo magpasimula, mag-pray muna tayo. Amang Diyos na sa langit, ikaw po ang Diyos sa dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami ay dumudulog sa inyo sa gabing ito upang pagpalain mo po ang iyong mga salita, Panginoon, na aming mapapakinggan. Magdala ito ng kalakasan sa buhay ng bawat sa amin. Patuloy namin hiningi ang patnubay ng banal na Espiritu sa gabing ito at ang kapangyarihan ng Diyos at ang bautismo sa Espiritu at sa apoy, Panginoon, ay patuloy namin hinihiling sa iyo. Salamat po. Hinihiling namin na palakasin kami sa pamagitan ng iyong mga salita sa gabi ito. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord. So dito sa Hukom chapter 6 verse 1 hanggang verse 10, sunod-sunod na verse. Hukom chapter 6 verse 1 hanggang verse 10, sunod-sunod na verse. Sabi dito, muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Madyanita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ang mga Madyanita kaysa mga Israelita. Kaya ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang bukirin, sinasalakay sila ng mga Madyanita at Amalekita at ang iba pang lipi na galing sa disyerto. So, sabi dyan, nagkampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon. Hanggang sa Gaza, sa may Gaza, wala silang itinitirang anuman na maaring pakinabangan ang mga Israelita sapagkat kinukuha nila lahat, pati ang mga tupa, pati mga baka at asno. Dumarating silang parang makapal na balang. Napakadami nilang na Madyanita. Kasama ang kanilang mga baka, tolda at kamelyo na hindi mabilang sa dami. At sinisira ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Kaya diyan po ang bahagi nito na ating binasa ay pag-aaralan po natin. So, sabi diyan, muling gumawa ng kasamaan labang kay Yahweh ang mga Israelita. Kaya hinayaan silang masakop ng mga Madyanita sa loob ng 7 taon. Kaya pansin natin, ano bang kasalanan nila dito? Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung pagtalikod sa Panginoon. Yun po yung malaking kasalanan ng mga Israelita. Kaya pinabayaan sila ng Panginoon sa loob ng 7 taon na sakupin sila ng mga Madyanita at Amalekita at iba pang malipi na galing sa disyerto. So, mapansin natin na hindi lamang pagsamba sa Diyos-Diyosan yung kasalanan ng mga nagawa ng tao. Kundi sa lahat ng mga kasalanan, yung hindi natin pagsunod sa mga utos ng Diyos ay isang kasalanan. Amin po ba? Hindi lang Diyos-Diyosan yung kasalanan, kundi lahat ng mali na ginagawa ng tao sa paningin ng Diyos ay kasalanan. At ito ay nagbubunga ng hindi maganda sa bawat taong nagkakasala sa Panginoon. Kaya pinabayaan sila ng Panginoon na sakupin ng mga Madyanita sa loob ng 7 taon. At sobra silang pinahirapan ng mga Madyanita at Amalekita at ng iba pang mga tribo na kasama nila. Sobrang pagpahirap sana. Pinahirapan talaga siya. Kaya ang mga Israelita ay nagsipagtago sa kuweba at sa mga kabundukan. Natatakot kasi sila sa mga Madyanita kaya nagtatago sila sa mga kuweba at kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang bukirin, sinasalakay sila ng mga Madyanita at Amalekita at iba pang mga lipi galing sa disyerto. So, itong mga Madyanita na ito nagkampo sa lupain. Sinisiran lang lahat ng pananim doon hanggang sa Gaza. Wala silang itinitirang anuman na maaring makinabangan. Kaya pansin natin, sobra talaga itong kahirapan. Kasi wala silang itinitirang mapakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nila pati mga tupa ng mga Israelita, pati mga baka, pati asno ng mga Israelita kinukuha na. Sila ay dumarating sila na parang makapalabalang. Napansin niyo ba, nakita kayo ng makapalabalang? Napakadami. Sabing makapalabalang, napakadami. Ganun kadami ang mga Madyanita. Pag dumadating sila sa lupain ng mga Israelita, para silang makapalabalang. At ang kanilang mga baka ay napakadami din, mga tulda
mga kamilyon lang hindi mabilang sa dami. Napakadami. Hindi kayang bilangin yung kanilang mga kamilyon. Yung bilyonis nga nabibilang pa eh. Amin po ba? Yung bilyonis nabibilang pa. Pero ito, hindi makayang bilangin yung kanilang kamilyon. Sa sobrang dami, sobrang kapal. Sinisira nila ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita. Kaya nga, humingi sila ng tulong kayo. Kasi pinabayaan sila ng Panginoon dahil sa kasalanan nila. Na ganun talaga pag nagkakasala ka sa Panginoon. Minsan, nagbubunga ito ng pinababayaan tayo ng Panginoon dahil sa kasalanan natin. Pag lumalalim na po talaga kasalanan ng tao, minsan pinababayaan na ng Panginoon ang kanyang bayan. Kasi ang Israel kasi bayan ng Diyos yun. Mga pinili ng Diyos para kanyang protektahan. So, dahil sa kanilang kasalanan, nawala yung proteksyon ng Panginoon sa kanila. Amen. Nawala yung proteksyon, nawala yung pangako ng Diyos sa kanila. Kaya, pinabayaan sila na malupig ng mga Madyanita at iba pang mga tribo. Sabi ito, so, nang marinig ni Yahweh ang kanilang pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpahirap ng mga Madyanita, sobrang hirap na dinaanan. Wala silang makain kasi nga lahat ng pananim na sinisira. Amen? Kaya sobrang hirap ang pinagdaanan nila ng mga tao ng Diyos na dati na sumusunod. Ngayon, dahil sila ito malikod sa Panginoon, pinabayaan sila ng Panginoon na sakupin ng mga Madyanita. Kaya sobrang pahirap ng mga Madyanita sila. Sila ay pinadalhan niya ng propeta. Nung sila ay dumaing sa Panginoon, nagpadala ang Panginoon ng isang propeta at pinasabi ang ganito, inilabas ko kayo sa Egypto. Totoo naman po yan na nilabas sila nandun sa Egypto, di ba? Para iligtas ko kayo sa kanilang pangalipin. So iniligtas sila ng Panginoon doon sa pangalipin ng mga Egypto, ng paraon sa mga Israelita. Sabi diyan, at sa kanilang pangalipin, sa lahat ng inyong kaaway, sa lahat ng kaaway nila, natalo ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Kaya yung Kanaan na yun, ibinigay sa kanila. Si pangako ng Diyos, yung lupain na yun, na kay Abraham, Isaac at Jacob na ibigay sa kanilang lahi. Kaya totoo na ibinigay. Kaya lang yung problema sa Israel, yung susuway, babalik, susuway, babalik, susuway, babalik. So ganun ang naging ugali ng Israel sa Panginoon. So, makakasala sila, patatawarin sila ng Panginoon, makakasala sila, patatawarin sila ng Panginoon. Paulit-ulit ng ganun. Napakabuhay ng kanilang pananampalataya. Parang minsan, parang hindi mo makayanan na isipin na natuto ka ng sumampalata tapos tatalikod ka. Maya, ando na naman, babalik naman sila sa Panginoon pag nahihirapan sila. Tapos, pagkatapos noon, babalik na naman sila sa kasalanan. Paulit-ulit. Magkakasala, patatawarin sila ng Panginoon. Magkakasala, patatawarin sila ng Panginoon. Kaya doon lang pabalik-balik ang buhay ng Israel sa Panginoon. Sabi diyan, maging yung lahat ng kaaway nila, natalo nila. At ibinigay sa nila yung lupain na yun ng Panginoon. Sa 10, sinabi ko sa inyo, ako si Yahweh na inyong Diyos. At hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos-Diyosan na mga Amoryo sa lupaing inyong titirahan ngayon. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin. So, yung hindi pagkinig sa Panginoon at hindi pagsunod sa salita ng Diyos ay nagbubunga ng kasalanan. Kaya, nagbubunga ito ng consequence. Kaya sila ay pinabayaan ng Panginoon na alipinin ng mga Madyanita at Amelisita at iba pa mga tribo sa loob ng 7 taon. Kaya pinahirapan sila dahil din naman sa kanilang mga kasalanan ginawa sa harapan ng Diyos. Dahil sa kanilang pagtalikod sa Panginoon, kaya sila ay dumating sa sobrang pagpapahirap. Kasi nga yung kasalanan, ito ay nagresulta ng pagsuway sa Panginoon. Amen. Ngayong pagsuway talaga, hindi lang naman pa sa Diyos-Diyosan lang ang kasalanan. Amen. Kasi lahat ng hindi sumusunod sa salita ng Diyos ay kasalanan. At ito'y nagbubunga ng hindi maganda sa taong nakakasala sa Panginoon. Amen ba? Amen. Napakaraming kasalanan sa mundong ito na pwedeng magbunga ito ng hindi maganda para sa tao. Amen. Kaya lahat ng kasalanan ay nagbubunga ng hindi maganda sa buhay ng tao. Nagbubunga ito ng maraming
problema sa buhay ng tao. Tulad sa mga Israelita na nung magkasala sila dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, inalipin sila nagpadalang load ng mga Madyanita, nagpadalang load ng mga Amilisita at iba pang tribo para sakupin sila. Amen. Para alipinin sila. Para talunin sila. Kaya wala silang magawa kasi nandoon sila sa makasalanang buhay. Dito nga, ang utos ng Panginoon, ginaba niya yung altar ni Baal. At pinagputol-putol yung revolto ni Asira pag binabasa niya sa umpisa yan. Amen? So pagkatapos ito, yung kasunod dito yung mga kaaway nila, yung mga Madyanita at saka yung Amilisita at iba pang mga tribo na galing sa disyerto. Kaya, ganun talaga pag ikaw sumasaway sa Panginoon, pinapadalang kanya ng kahirapan. Amen? Pag ikaw sumasaway sa Panginoon, pinapadalang kanya ng kahirapan para ma-realize mo na yung kahirapan na yun ay bunga ng iyong pagsaway sa Panginoon. Amen po ba? At ikaw ay makapagsisi sa iyong kasalanan. Kaya, nung sila po ay dumaing, humingi sila ng tulong sa Panginoon, narinig naman sila ng Panginoon at sa kanilang pagdaing. At dahil dito, sa pagpahirap ng mga Madyanita, sila ay pinadalhan ng propeta. At ipinasabi ng ito, ibinalik sa kanila yung dati nilang karanasan sa Panginoon. Sabi diyan, nilabas ko kayo sa Egypto, niligtas ko kayo sa kanilang pangalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo niyo sila at ibigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko sa inyo, ako si Yahweh, nagpakilala na siya ang Diyos, na inyong Diyos at hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po pinakabilin sana. Huwag silang sasamba sa mga Diyos-Diyosan na mga Amoryo sa lupain inyong titirahan ngayon. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin. So, ang hirap naman na may instruction ka na, alam mo na yung utos, tapos tatalikod ka pa sa Panginoon. Parang kung sa akin, parang hindi ko magawa yun. Kung sa kanila, simple lang tumalikod sa Panginoon. Ang dali nilang makalimutan yung ginawa sa kanila ng Panginoon. Parang kakaiba naman itong mga Israelita, di ba? Tulad sa atin, alam mo na yung katotohanan, na dapat ka sumunod sa Panginoon, tapos tatalikod ka pa sa Panginoon. Parang napakasama mong tao. Amen. Nakalimutan nila yung mga karanasan, nakalimutan nila yung maraming ginawang kabutihan sa ngalan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, sabi diyan, si Gideon yung ginamit ng Panginoon dito para talunin yung mga Madyanita na kasindami ng balang. Isipin mo kasing dami ng balang maring 4 na milyon, 5 milyon. Amin po ba? Kasi makapalabalang ang mga Madyanita. Parang makapalabalang na dumarating sila sa lupain ng Israel para pinsalain yung lupain ng Israel. Kaya pag nagtanim sila, sinisira ito ng mga Madyanita at mga Amilisita. Kaya yun yung nagpapahirap sa kanila. Gutom sila dahil sa kanilang pagtalikod sa Panginoon. Kaya yung kasalanan nagbubunga ng consequence, maraming consequence talaga yung kahirapan. Amen. Minsan kahit maliit na kasalanan lang, nag-epekto pa rin yan. Lalo lumalalim na po talaga ang kasalanan ng tao. Minsan nga, uwi na yan sa kamatayan. Yung. Amen. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Madyanita. Ako mismo ang nagsugo sa iyo. So si Gideon ay sinugo ng Panginoon para iligtas ang Israel sa kamay ng mga Madyanita. Diyan sa Hukom chapter 6, verse 15 hanggang 16. Hukom chapter 6, verse 14 hanggang 15 hanggang 16. So sinugo siya ng Diyos at para iligtas ang kanyang mga kababayan sa pagpapahirap ng mga Madyanita. Amen. Ako mismo ang nagsugo sa iyo, sabi ng Panginoon. Sinugo siya ng Panginoon. Pinalakas siya ng Panginoon. So, ito yung sagot ni Gideon. Sumagot si Gideon, Panginoon, paano ko po mailigtas ang mga Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manasseh. At ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Yun yung sagot ni Gideon sa Panginoon. Kasi ang anghel dito yung kausap niya. Pero dahil ang anghel ay kinatawan ang Diyos, parang ako, halimbawa ako nagsasalita, pero ang Diyos ang parang boses lang ako ng Panginoon.
Yung anghel, yung nagsasalita, pero ang kumakatawan sa anghel ay ang Diyos. Amin po ba? Magot si Gideon, ngunit, Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel at ang aming angkan ang pinakamahina at sa lipi ni Manasseh at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sa 16, sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Sabi ng Panginoon, matatalo mo ang mga Madyanita na para ka lamang lumalaban sa isang tao. Gabi, palalakasin siya ng Panginoon. Yung kasindami ng balang na yun, parang lumalaban na siya sa isang tao. Sabi ng Panginoon. Yun ang sabi sa kanya ng Panginoon, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Ganun po yung Panginoon na, alam mo ba sa Biblia, yung tinutulungan na talaga ng Panginoon yung mga mahihina, yung walang kakayanan para palakasin. Hindi niya ginagamit yung mga malalakas, hindi niya ginagamit yung mga taong mga matatalino. Ang ginagamit niya yung mga walang alam. Ang ginagamit niya yung mga mahina para palakasin sila, para gamitin sila sa paglilingkod sa Diyos. Amin po ba? Tulad sa atin, kahit kaunti tayo, pag tayo ay manampalataya sa Lord, tayo ay magtiwala sa Panginoon, tayo ay gagamitin ng Panginoon. Amin po ba? Yun na naman kailangan una yung prayer. Ako din ay katulad ni Gideon, natatakot din kasi bilang mo yung kanyang kalabanin ay makapal na kasing dami ng balang. Ganun kadami ang mga Madyanita at Amalekita at iba pang mga tribo na galing sa disyerto. Napakadami. Parangin natin 4 na milyon, 5 milyon yung kanyang kakalabanin. So simple, magkaroon ka ng doubt, karoon ka ng alinlangan, karoon ka ng takot kasi sila, ang kaunti lang sila. Amen? Pero dahil sabi na pa, tutulungan kita at pag tinulungan kita, para ka lang lumalaban sa isang tao. Kasi napakalakas ng Panginoon. Amen? Napakalakas niya. Tingnan mo yung pwersa ng Diyos kapag kumilos sa isang tao. Amen. Kaya, makakaya mo ito pagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Madyanitang ito para ka lang lumalaban sa isang tao. Kaya mahalaga yung ang tulong na Panginoon, taglay natin. Amen. Dapat kasama lagi talaga natin ang Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. Kasi pagkasama natin ang Panginoon, lalakas tayo. Palalakasin niya tayo sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. Amen po ba? Amen. Sabi diyan sa Hukom 6, chapter 6, verse 32 hanggang 34-35, ang mga Madyanita at Amalekita at iba pang mga lipi sa silangan ay nagsama-samang tumawid sa Ilog Jordan at nagkampo sa Libis sa Jezreel. So sa 34, sabi diyan, lumukob kay Gideon ang Espiritu ni Yahweh. Hinipan niya ang trumpeta bilang hudyat sa pagsunod sa kanya ng mga kalalakihan sa angkan ni Abiser. Nagpadala rin siya ng sugo sa buong sasakupan ng lipi ni Manasseh, ni Aser, si Balon at Niptali upang makiisa sa kanya ang mga liping ito. Nagpasya namang sumama kay Gideon ang mga ito. Amen. So yung mga lipin na yan mula kay Abiser, mula kay Manasseh, mga angkan yan Aser, si Balon at Niptali. So nagkaisa silang tumulong kay Gideon at nagpasya namang sumama ang mga ito kay Gideon para labanan yung mga Madyanita at Amalekita at iba pang tribo na galing sa disyerto. Pero mas marami pa rin yung mga Madyanita kasi dami sila ng balang Amen? Imagine mo yung balang, napakadami. Kapag ang balang, sabi ng Bible, salot yan Kumakain ng mga pananim yan Kaya yung mga Madyanita parang salot na dumating sa kanila. Pinahirapan talaga sila. Gutom sila kasi tuwing magtatanim sila ay sinisira ng mga Madyanita yung kanilang pananim. Kinukuha yung kanilang mga baka, tupa, asno. Walang itinitira sa kanila. Kaya sobrang pahirap na naranasan nila. Bunga ng kanilang pagtalikod sa Diyos. Kaya yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ay malaking kasalanan talaga. At hindi lang pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung hindi pagsunod sa mga salitaan Diyos ay malaking kasalanan din. Amen. May mga alam sila sa salita ng Diyos. Amen. Meron sila mga alam. Tayo may mga alam din sa salita ng Diyos. Amen pa ba? Lahat ng mananampalataya may alam sa salita ng Diyos.
Kapag ikaw nag-iisang mananampalataya, tulad ng Israel, naging mananampalataya sila, may alam ka sa salita ng Diyos, naaralan ka. Pero kahit naaralan sila ng salita ng Diyos, ng kautusan ng Diyos, tumatalikod pa rin sila sa Panginoon. Kaya malaking kasalanan ang pagtalikod sa Diyos. Tayo, may mga aral tayo. Alam natin ang salita ng Diyos, di po ba? Kapag tayo tumalikod sa Panginoon, malaking kasalanan din po yun. At kapag hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, hindi natin sinunod yung mga utos ng Diyos, nagkakasala din tayo sa ating Panginoon. Amen. At hindi maliit na kasalanan, kundi malaking kasalanan. Amen po ba? Ang pagsuway sa utos ng Diyos, malaking kasalanan. Hindi po yan maliit na kasalanan. Amen ba? Lahat ng utos ng Diyos na hindi natin sinusunod ay kasalanan. Lahat ng salita ng Diyos na papakinggan natin, hindi natin sinusunod, ay kasalanan. Amen. Lahat ng napapakinggan natin na salita ng Diyos, pag hindi natin sinunod, ito'y kasalanan sa Diyos. Malaking kasalanan sa Diyos. Kasi napakinggan mo yung kanyang salita, hindi mo sinusunod. Amen po ba? Kapag pinakinggan mo ang salita ng Diyos, ang tinig ng pag hindi mo sinunod, nagkakasala ka sa Diyos, hindi sa tao. Amen. Dito sa Hukom 7, verse 2 hanggang verse 8. Sunod-sunod na verse. Hukom 7, verse 2 hanggang verse 8. Sunod-sunod na verse po yan. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpay ko kayo laban sa mga Madyanita. Kasi umabot na sila ng 300,000 mahigit. Kasi mula yun sa lipi ni Abasir, lipi ni Manasis, Aser, Sebalon, at Neftalí. Nagtipon-tipon sila para tulungan si Gideon para harapin yung mga Madyanita at saka Amalekita at iba pang mga tribo na galing sa disyerto. Sobrang dami pa rin ng mga Madyanita kasi katulad sila ng kasindami ng balang. Amen. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpay ko kayo laban sa mga Madyanita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Madyanita at hindi dahil sa tulong ko. Amen? Kasi pag sobrang dami, parang hindi na makikita yung power ng Lord. Kasi madami kayo eh. Baka sabi na, nagtagumpay kayo dahil sa dami nyo. Amen? Kaya sabi ng Lord, baka akalain nilang sarili nilang natalo ang mga Madyanita kasi madami sila. Madami kayo. At hindi dahil sa tulong ko, sabi ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa mga taong bayan na ang lahat na natatakot ay maaari nang umuwi. Yan ang isang paraan ng Diyos. Amen. Sa pagsubok para sa kanila, para sa pakipaglaban. Kaya sabihin mo sa mga taong bayan na nakipag-isa sa pakipaglaban sa mga Madyanita na ang lahat na natatakot ay maaari nang umuwi. Nung sabihin ni Gideon na umuwi yung 200,020. Amen. 200,020 umuwi. At mayroon pang naiwan na 100,000. Yun yung naiwan yung 100,000. Amen. Yung 200,020 umuwi, natakot. At 100,000 yung natira. Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa rin natira. Sabi ng Panginoon, isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Yung natira na 100,000 ay susubukin ng Panginoon. Amen. Subukin. Ano bang pagsubok ang gagawin ng Panginoon para masala sila? Doon, kung sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi. Kasi babawasan pa rin yun eh. Amen. Kasi kailangan lang ipakita na kaunti sila para makita nila yung tulong talaga na yung lakas na, yung kapangyarihan ng Diyos. Kailangan kaunti lang sila para makita yung power ng Lord. Makita yung kapangyarihan ng Diyos. Makita yung tulong ng Panginoon kapag kaunti lang. Sa pag madami sila, parang hindi na nila ma-acknowledge na tinulungan sila ng Panginoon. Amen po ba? Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi. Amen. Sa 5, ganun nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa Libis, sa Batis, pagdating nila sa Batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng uminom na parang aso.
Sabi ng Panginoon, ibukod mo yung lahat ng inom na parang aso. Ibukod mo rin ang nakaluhod habang uminom. So, dalawang grupo. Doon sa 100,000 na natira. Ang sumalok ng tubig sa pamagitan ng kamay upang uminom ay 300. Yung sumalok ng kamay upang uminom ay 300. At ang iba'y lumuhod upang uminom. Sa 7, sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom ang isama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Madyanita. Kaya yung mula sa halos 300,000 na sumama sa kanya para makipagdigma sa Madyanita, nabawasan yun. Nung sabi ni Gideon, yung natatakot, umuwi na. Umuwi yung 200,000, 20 at naiwan yung 100,000. Kaya doon yung sa 100,000, sinala pa rin yun. Sinubok. Amen. 300 sumalok ng pag-inom ang isama mo upang pagtagumpay ko kayo at gapiin ang mga Madyanita. Ang iba'y pauwiin mo na, sabi ng Panginoon kay Gideon. Kaya pinauwi ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300. Amen. Kaunti na lang sila laban sa mga Madyanita na kasindami ng balang. Isip-isip ko yung kasindami ng balang, maaaring 4 na milyon yun eh. Makapal na yung balang na makapal. Maaaring 5 milyon. Amen. Maliban sa 300, yun lang ang natira. Iniwan nga naman ito yung lahat ng alambanga at trumpeta. At ang kampo ng mga Madyanita ay nasa libis sa gawing ibaba nila. Amen. Kaya doon yung kampo ng mga Madyanita. Yung 300 lang yung naiwan kay Gideon. Kasi pinauwi ni Gideon yung lahat ng Israelita. Yung 300 na yun yung sinama ni Gideon sa pakipaglaban. May dalang trompeta at banga. Amen. Yung trompeta na yun yung simbolo ng pakipagdigma. Pag nagtotrompeta ka, tanda yun ng pakipaglaban. Amen. Pakipag-isa sa pakipaglaban. Ang trompeta na yun. Yun ang trompeta ng Panginoon. Amen. Kaya ang kampo ng Madyanita ay nasa libis sa gawing ibaba nila. So, sila nasa taas sila. Amen. Kaya yung 300, yun yung kasama ni Gideon para makipaglaban sa mga Madyanita. Amen. Kaya makita natin na yung power ng Panginoon ay makikita sa kay Gideon at saka sa 300 Israelita na kasama niya. Amen po ba? Amen. Mapansin natin na si Gideon dyan ay nilukuban ng Espiritu ng Panginoon. At pinatunog niya itong peta. Hudyat ng pakipaglaban. Ang Espiritu ng Diyos, kapag ikaw nilukuban yan, yan ay nagdadala ng kalakas. Di ba si David, nung siya ay abuhusan ng langis ng Panginoon, ng anointing oil, sumakan niya yung Espiritu ng Diyos. Kaya si David ay napakalakas. Laksa-laksa, nakaaway ang kanyang tinalo. Amen? Laksa-laksa. Pag sinabi laksa-laksa, napakadami. Napakalakas niya. Power talaga si David. Kasi ang Espiritu ng Diyos, nagpapalakas yan sa tao. Kaya si Samson, paglulukuban sa ng Espiritu ng Diyos, kaya niya patayin yung 1,000 Pilisteo sa sungay lang ng asno. Kaya niya pumatay ng 1,000 Pilisteo. At saka yung huling laban ni Samson, mas marami kasi 3,000 yung kanyang pinatay ng mga Pilisteo. Yung huling laban ni Samson sa mga Pilisteo, yung ginuho niya yung lugar ng mga Pilisteo. 3,000 yung kanyang napatay. Gaano kalakas kapag ikaw ay nilulukuban ng Espiritu ng Diyos, talagang napakalakas mo. Amen. Alam ba kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, kahit maulan, kaya mo pagtagumpayan. Kahit mainit, kaya mo pagtagumpayan. Malakas ka, kahit asawa mo, kaya mo pagtagumpayan. Kahit anumang pagsubok, kaya mo mapagtagumpayan. Amen po ba? Kahit anumang hadlang niya, kaya mo mapagtagumpayan. Kahit wala kang pera, kaya mo pumunta sa church. Kasi nga, malakas ka. Totoo yan. Yan ang
power ng Holy Spirit. At saka sa iba pang mga tao na nilukuban ng Espiritu ng Diyos. Tingnan nyo, kapag ikaw may Espiritu ng Diyos, walang hadlang-hadlang. Kaya mo pagtagumpayan ang lahat ng hadlang. Amen po ba? Nung si Gideon ay lukuban ng Espiritu ng Panginoon, napakalakas din niya. Kaya, nung malapit na sila doon sa labanan ng kampo ng mga Madianita, hinawakan nila yung trumpeta at inihipan lang. Hindi sila umalis sa kanilang pwesto. Ang ginawa ng Panginoon sa mga Madianita, pinaglaban-laban niya. Naglaban-laban yung mga Madianita. Wala silang ginawa. Kundi, naglaban-laban yung mga Madianita. At sila mismo nagpapatayan. Wala silang kahirap-hirap. So pagkatapos noon, nagtakbuhan yung mga Madianita, tinugis nila ito at nahuli nila yung mga hari at pinatay nila. Amen. Bakit si Lord ay pumapatay? Kasi yung mga pinapatay naman, yung mga masasamang tao. Yung mga taong ayaw makinig, ayaw maniwala sa Diyos. Amen. Yung mga pinaparusahan ng Panginoon, kapag sagad ang kasalanan panahon ni Noah, ang tao nangaral si Noah ng daang taon. Ang tao hindi nakikinig. Kaya dumating yung pagpaparusa ng Panginoon. Amin po ba? Hindi po madaling nangaral si Noah. Matagal pong panahon nangaral si Noah. Ayaw makinig ng tao. Kaya dumating ang pagpaparusa ng Panginoon sa tao. Kaya ang tao, bakit ganun na humahaba ang buhay nito? Kasi ang tao humahaba ang buhay nito kasi nagpapasinsya ang Panginoon. Nagpapatawad siya. Baka sakaling makapagsisi ito, magbalik loob sa Diyos, kilalanin ang Diyos. Pero kapag ang tao hindi na talaga nakinig yan, talagang sasapitin na talaga niya yung kamatayan at parusa ng Panginoon. Amen po ba? Kasi may hangganan ang buhay ng tao. At doon sa hangganan na yun, kapag nadatlang ka ng kamatayan, na ikaw nandun sa kasalanan, hindi ka maliligtas. Amen po ba? Kasi kinamatayan mo yung kasalanan. Pero na may ini-invite natin na, sa kanilang pastor, pag may pagkataon, ay inabot na ng kamatayan, wala nang pagkataon. Marami tayong mga ini-invite na sa kanilang, pag may pagkataon, sa kanilang, pag panay ang lasing. Sa kanilang, pag may pagkataon. Pag may pagkataon ako, isisingit ko na lang si Lord. Isisingit ko na lang sa aking kilikili yan. Amen po ba? Isisingit ko lang sa schedule ko yan, pastor. Hindi priority, kundi isisingit na lang si Lord. Kaya mong ginawa mong ginawa mo, isisingit mo si Lord sa iyo. Amen. Kaya mahalaga na habang may pagkataon pa, dinggin natin ang tinig ng Panginoon at sundin natin yung kanyang salita. Amen. Tulad ng mga Madianita at saka Merisita, yung mga taong lumalaban talaga sa Diyos. Ayaw kilalanin ng Diyos, kaya sila ay ipinalupig ng Panginoon kasama ang kanilang hari kay Gideon. At si Gideon kasi, baga sa panahon na yun, bagamat tumalikod ang marami, meron pa rin talagang natitira na talagang meron pa rin takot sa Diyos. Bayan sa panahon natin ngayon, maraming tumatalikod sa Lord, pero may natitira pa rin talaga na tulad ko, tulad ninyo, natitira na talagang matibay ang paniniwala sa Diyos. Matibay ang pananampalat sa Diyos na nanatili sa Panginoon. Kahit anong mangyari, meron pa rin talagang naiiwan. At doon pumipili sa Lord ng, sabi nga, yung mahina, yung kanyang pinipili, yung mga itinuturing na walang kakayanan, yun ang kanyang tinuturing para ilagay niya doon yung kanyang lakas at kapangyarihan sa mahina na yun. Amen. Kasi pag malakas ka, hindi ka na pwedeng gamitin na Lord. Kapag sobrang talino mo, hindi ka na pwedeng gamitin na Lord. Bakit? Hindi na papasok si Lord sa utak mo kasi sobrang mong talino. Amen po ba? Hindi ka na rin gagamitin Lord kasi malakas ka. Ang ginagamit ng Lord, yung mahina tulad ni Gideon. Yung mahahamak para palakasin ng kanyang kapangyarihan. Amen. Kaya, yung sigaw nila ay para kay Yahweh at kay Gideon. Ayan ang instruction. Sumigaw kayo ng para kay Yahweh at kay Gideon. At tabak ni Yahweh at kay Gideon. Kaya, sila nakipaglaban, wala silang kahirap-hirap. Nakatayo lang sila sa kanilang kinatatayan habang inihipan nila yung trumpeta, yung mga kaaway nila ay naglalaban-laban. Amen?
At nung magtakbuhan na yung mga kaaway, nasa kanila na tinugis. Amen. Kaya ayaw ni Lord gumamit ng napakaraming tao. Bakit? Kasi hindi na makita yung kanyang kapangyarihan doon sa maraming tao. Baka sabi nila, nagtagumpay sila kasi marami sila eh. Amen. Nagtagumpay sila kasi malakas sila eh. Kaya binawasan ng Panginoon para ipakita yung kanyang lakas at kapangyarihan sa mga Israelita. Kaya yung 300,000 na megit, naging 100,000 na lang, hanggang sa naging 300 na lang. Kaya doon ibinuhos na Lord yung kanyang puwersa para talunin yung mga Madianita at saka Amelisita at iba pa mga tribo na galing sa disyerto na napakadami. Amen po ba? Kaya tayo minsan baliktad ang isip natin. Mahina kasi ako eh. Hindi ko kasi kaya. Wala kasi ako eh. Pero alam niyo ba, kapag ikaw may prayer na ginagawa, alam niyo ako, si Gideon nakakadama din ng takot. Kasi napakadami nga ng kaaway niya eh. Nakakadama din ng pag-alala. Ako nakakadama din ako ng takot bilang tao. Pero habang ako'y nagpipray sa Panginoon, nawawala yung takot. Amen? Napapalitan ito ng katapangan. Habang ako nagpipray, nawawala yung takot. Kasi yung mga bagay na hindi mo nasanayan labanan, mga nakasanayan, hindi mo nasanayan na harapin, matatakot ka talaga, makadaba ka ng doubt, alinlangan. Amen. Kasi hindi mo kasanayang harapin yan eh. Lalo't malaking problema. Para kang magkaroon ng takot din, alinlangan. So, habang ikaw nagpipray ka, tulad ni Gideon, tuwing gagawa siya, nagpipray siya. Tuwing gagawa siya, nagpipray siya. Tulad ko, nagpipray. Lumalakas ka, pinapalakas ka ng prayer. Amen. Alas nga, hindi na ako natutulog sa gabi kasi sa hinaharap nating pagsubok din ng buhay. Amen po ba? Yung prayer ay nagpapalakas. Kasi yan yung assurance natin na tutugunin tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin. Amen. Lucas 18:1. Sinalaysay ni Jesus na huwag tayong mawala ng pag-asa sa ating mga prayer. Amen po ba? Huwag daw po mawala ng pag-asa sa ating mga panalangin kasi ang prayer ay nagdadala ng seguridad. Kasiguraduhan para sa taong mananampalataya sa Panginoon. Amen. At saka yung pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, mahalaga yung ating pananampalataya na nampalataya tayo na ang Diyos ay malakas at power ang Panginoon. At yung pagtitiwala natin sa magawa ng Panginoon. Amen pa ba? Mahalaga yan sa atin. Huwag niyong alisin yung pananampalataya at pagtitiwala sa mga salita ng Diyos na ating pinanghawakan. Kaya pag nanghihina ka, balikan mo ang salita ng Diyos. Ano ba yung Marcos 11:24? Ano man daw hilingin natin sa panalangin? Kung maniwala ka, matanggap at matanggap mo. Dapat may word of God ka na pinanghawakan sa panahon ng panghihina mo. Amen. Huwag mong lubusang pabayaan ng salita ng Diyos. Patuloy kang magbasa ng salita at pumili ka ng mga talata na magpapalakas sa iyo. Amen. At ikaw palalakasin ito. Kasi na-revive ka, nagkaroon ng revival sa puso mo kapag nagbabasa ka lagi ng salita ng Diyos. At naniwala ka doon sa salita ng Diyos na pinanghawakan mo. Amen ba ba? Diba yung Hebreo 11, verse 1 hanggang 2. Na sabi doon, ang pananampalataya, katiyakan na mangyari ang ating may inaasahan. Ano ba inaasahan natin sa Diyos? Yung mga pangako ng Diyos. Ang dami-dami mga pangako ng Diyos. Na ang pananampalataya daw katiyakan o kasiguraduhan na mangyari ating mga inaasahan. Yung mga inaasahan natin sa Panginoon, yung mga pangako, mga inaasahan natin na mangyari. Dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Babalik-balikan mo yan. Yung pagtitiwala sa Panginoon, pagtiwala sa Kanyang mga salita. Amen po ba? Sabi dito sa huling talata, Zacarias chapter 4, verse 6 hanggang 7. Zacarias chapter 4, verse 6 hanggang verse 7. Sinabi sa akin ng anghel ni Yahweh, ang ipinasabi ni Yahweh para kay Horibabel. Ipinasabi ni Yahweh, na ang kapangyarihan, ipinasabi ni Yahweh, na ang kapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makamit sa pamagitan ng lakas at tukbo o sariling kapangyarihan. Kaya yung tagumpay daw, hindi po yan nakamtan sa pamagitan ng lakas ng tao o hukbo ng tao o sa dami ng tao
o sariling kapangyarihan. Wala doon ang tagumpay. Kundi, sabi diyan, kundi sa pamagitan lamang ng aking espiritu. Amen. Kasi ang espiritu niyo, nagpapalakas yan. Power yan. Tingnan mo, ulitin ko yung sinabi ko. Kapag mayroon kang espiritu, kahit maulan, hindi yan hadlang. Kahit mainit, hindi yan hadlang. Kahit walang pera, hindi hadlang. Pupunta ka pa rin sa church. Maglalakad ka. Kasi nandun yung udyok ng espiritu, pinapalakas ka ng espiritu, kahit na yung asawa mong hinahadlangan ka, tinatakot ka, hindi pa rin hadlang yan. Kasi ang espiritu nagpapalakas. Amen po ba? Kahit tinatakot ka na tao, hindi pa rin hadlang yun kasi nandun yung espiritu nagpapalakas sa atin. Amen po ba? Pinapalakas ka ng espiritu ng Diyos. Tulad ni Samson. Pag nilulukuban siya ng espiritu ng Diyos, kaya niyang pumatay ng 1,000 Pilisteo sa pamagitan ng sungay ng asno. Si David, pag nilulukuban ng espiritu ng Diyos, kaya niyang pumatay ng laksa-laksang kaaway. Laksa-laksa. Amen po ba? Kasi malakas sila. Lahat ng mayroong espiritu ng Diyos, napakalakas, power. Doon lang sinabi ko, walang hadlang. Amen. Amen po ba? Yan ang sinabi na Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makamit sa pamagitan ng lakas ng tao, o ng hukbo ng tao, o sariling kapangyarihan ng tao. Wala doon yung tagumpay. Hindi sa lakas, o hukbo, o sariling kapangyarihan. Wala yung tagumpay doon. Amen. Kundi sa pamagitan lamang ng aking espiritu. Amen. Kaya dapat in-acknowledge natin lagi ang espiritu ng Lord. Kasi ang espiritu ng Diyos, napakahalaga niya sa buhay natin. Sabi ng Biblia, yan ang tatak natin. Tanda, katibay na tayo matutubos pagdating ng takdang panahon. Amen po ba? Amen. Say amen. Amen. Kaya acknowledge natin ang Espiritu ng Diyos na palalakasin tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang Espiritu ng Diyos, kapangyarihan niya ng Diyos. Amen. Kaya nga yung Acts chapter 4, verse 32 hanggang 37, di ba? Nung manalangin sila sa Diyos, may pananakot doon sa kanila. Sama-sama sila nag-pray. Napuspos sila ng Espiritu ng Diyos, lumakas sila, tumapang sila. Kaya hindi hadlang yung pananakot ng hari, na si Herodes, ng mga ni Pilato, ng mga pari, ng mga hintil. Hindi na hadlangan dahil sa yung Espiritu ng Diyos, pinuspos sila. Nagkaisa sila sa damdamin at isipan. Nagkaisa sila, nagkasama-sama sila, nagkatuwang-tuwang sila para sa mga suliraning kaharapin nila. Amin po ba? Kasi ang bawat simbahan, mayroong mga pagsubok na hinaharap. Mayroong mga trials na kailangan mapagtagumpayan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya, ang tagumpay, wala yan doon sa lakas ng tao, wala yan doon sa hukbo ng tao, wala yan doon sa kapangyarihan ng tao, kundi sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Maging ang pinakamalaking hadlang ay makita ninyong maalis. Ayan. Ano ba yung mga hadlang na yan? Mga malaking hadlang na yan. Maalis. Yung mga problema. Tulad kay Gideon, problema nila malaki ang mga Madyanita. Problema nila malaki yung mga Amilisita, yung ibang mga tribo na galing sa disyerto. Problema nila yun. Kasi yun nagpapahirap sa kanila. Hindi sila makakain na mayos, hindi sila makatulog na mayos kasi nagtatago ka sila sa mga kuweba eh. Makatulog ka ba na mayos niyan? Ay, mayroong laging nakahandang pumatay sa'yo? Amin po ba? Makatulog ka ba noon? Ano ba, pag pinasok tayo ng mga ano dito, tulad ng Marawi, di ba makatulog ka ba noon? Nakungkad ka? Napapaikutan ka ng mga masamang tao? Makakatulog ka ba noon? Amen? Diba, naikutan tayo ng mga masamang loob? Makakatulog ka ba noon? Hindi ka makatulog noon. Baka maaga kang papanaw sa mundong ito. Dahil sa sobrang takot. Amen po ba? Kaya, salamat na lang sa Panginoon kasi pinapalakas niya si Gideon. Kayang-kaya mo yan. Tutulungan kita, sabi ng Panginoon. Kaya yung tulong na Lord, dapat inaasahan talaga natin yan sa panahon ng pagsubok. So, kailangan pa natin gumawa, kumilos. Amen. Tulad ni Gideon, gumawa, di siya kumilos, di siya sumunod sa lahat ng instruction sa kanya ng Panginoon.
Sa lahat ng sinasabi sa kanya ng Panginoon, sumusunod siya. Amen. Amen po ba? Kaya lahat tayo, yung mga binabasa natin sa Diyos, dapat susundin natin. Pag sinabing kailangan natin magkaisa, kailangan natin magkasama, magkatuwang, kailangan natin gawin para mapagtagumpay natin yung anumang kinaharap natin pagsubok. Hindi yung upo ka lang, makinig ka lang, tapos wala na. Wala kang pakialam. Hindi pwedeng ganun. Kung talagang pamilya ka ng Diyos, ina-acknowledge mong pamilya ka ng Diyos, dapat nakikipag-isa ka. Amin mo ba? Dapat kung ano yung bagay na mahal ng Diyos, mamahalin mo rin. Ang bahay ng Diyos, mahal niya, di ba? Kasi dito tayo binababaan ng kanyang salita. Dito tayo sumasamba, dito tayo nag-worship, dito tayo naghahandog sa Panginoon. Kaya dapat mahalin natin. Kaya may bubong yan, pag maulan, walang ulan. Pag mainit, walang init. Yan ang purpose. At napakarami pang mga bagay na pag binuksan ng Lord yung mata mo, makita mo, ang daming mga benepisyo. Amin mo ba? Lang lugar ng Panginoon, yung bahay ng Panginoon, napakarami. Amin mo ba? Tingnan niyo yung palibot niyo, marami kayong makita mga benepisyo. Tingnan niyo yung bahay niyo. Pag wala kang bahay, paano ka? Amen. Hindi ka makatulog. Saan ka tutulog? Pag wala kang bahay. Sa kalsada? Aba, sobrang mo naman yata ang pulubi noon. Amen. Kaya may mga tao ngayon nasasabi, mahirap ako sa daga. Mga walang pananampalataya, huwag yung sabihin mahirap ako sa daga. Mga taong walang pagkilala sa Diyos yung ganun, nagsasalita ng ganun. Amen po ba? Kasi tayo mga anak tayo ng Diyos, hindi tayo pabayaan ng Lord. Mga ba't sinasabi ko na pinapalakas ko kayo, siyempre nandun pa rin yung inyong pakipag-isa. Huwag yung tinanas, Pastor, malakas yan, tao pa rin yan. Nakadama pa rin ang panghihina yan, nakadama pa rin ang takot yan. Amen po ba? Pero dahil ako'y nagpipray na Lord, pagpalain mo ang mga puso ng mga kapatid ko. Patibayin mo ang kanilang pananampalataya, palakasin mo sila, Panginoon. Sa pamagitan ng iyong mga salita. Yun lagi ang aking paulit-ulit na idinadalangin sa Panginoon. Kaya hindi lang pagsamba sa Diyos ang kasalanan kung bakit pinadalan sila ng kahirapan. Pinadalan sila ng mga Madyanita, Amalekita at iba pang tribo na galing sa disyerto. Kundi lahat ng hindi sumusunod sa Diyos, lahat ng hindi sumusunod sa salita ng Diyos ay nakakasala sa Panginoon. At yung kasalanan na yan ay nagbubunga yan ng consequence pagdating ng takdang panahon. At kung walang pagsisisi, uwi yan sa kamatayang espiritual. Mauna, mamatay ka sa physical. Pangalawa, ay espiritual ang kamatayan yun. Yung mahiwalay ka na sa Diyos habang panahon. Kaya nga tinuturuan kayo ng repentance. Kaya huwag ka din matakot na mangako sa Lord. Kasi ang pangako mo sa Diyos ay hindi yan masisira. Dapat hindi mo yan sinisira. Kung ikaw ay tapat sa Diyos, mas lalong tapat ang Diyos sa iyo. Kasi sa Kanya galing ang lahat. Siya ang may-ari ng dagat, siya ang may-ari ng isda, maliit malaki, siya ang may-ari ng lupa, may-ari ng mga kambing, kawan, bakahan sa kaburulan, siya ang may-ari ng pinakaginto. Siya ang may-ari ng lahat. Amen. Kailangan ma-practice natin yung ating prayer, ma-practice natin yung ating pananampalataya, dapat ma-practice natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Kasi nga doon sa panahon ng kagipitan, doon masarap sumunod talaga kay Lord. Bakit? Doon talaga mapipil ng Lord, maramdaman ng Lord yung ating katapatan sa Kanya. Amen mo ba? Doon talaga, ako naramdaman ko yung gano'n. Kasi kami nga ang mag-asawa, talagang halos sa Iran talaga kami. Sa pagdating sa pinansyal. Kasi nabubuhay kami sa pananampalataya. Na naniwala kami hindi kami pababayaan. Dapat ganun din kayo. Kasi pag lagi mong hinahandaan ang sarili mo, ay minsan, yung mga ginagawa natin sa sarili natin, hindi na nakagawa si Lord kasi puro na lang tayo sa ating sarili. Hindi na siya nakagawa sa atin. Hindi na siya nakagawa ng himala sa bayan natin kasi nandoon na lang lagi sa ating sarili ang ating mga iniisip. Amen po ba? Wala na tayong pag-iisip para sa Diyos. Amen, hindi natin iniisip yung para sa Diyos. Puro na lang sa sarili natin yung ating iniisip. Amen, di ba? Sabi ng Matthew 6:33, unahin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga bagay idadagdag sa atin ng Panginoon.
Minsan, iba inuuna natin eh. Amen ba? Pero ang biblical talaga, unahin ang kaharian ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay ay dadagdag sa atin. Unahin ang kaharian at katuwiran ng Panginoon. At lahat ng mga bagay ay dadagdag sa atin ng Panginoon. Kaya, kapag binaliktad mo yan, hindi na po sa Diyos yan. Kasalanan na po yan. Kaya talaga, press talaga ang Lord. Mahalin siya buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, buong lakas. Hindi kalahati, hindi one-fourth. Kundi buo lahat, buong pagmamahal sa Diyos. Buong kaluluwa, buong pag-isip, buong lakas, at buong kaluluwa. Yun ang pagmamahal sa Diyos. Kaya kami mag-asawa ay talagang nandun yung buong puso namin paglingkod sa Panginoon. Hindi po madaling maging witness sa harapan ng Diyos. Alam naman ng Lord yung puso namin eh. Alam naman po ng Lord yung motibo namin eh. Kayo ay alam din ng Lord yung puso nyo, alam din ng Lord ang motibo nyo. Hindi kayo makapagtatago sa Panginoon. Kung sino ba talaga inuuna natin, alam ng Lord yun. Amen po ba? Kung ang Diyos ba, yung kanyang katuwiran ba, o siya ba ang inuuna natin, o sarili natin. Alam ng Lord yan. Sino ba talaga mahal mo? Ang Diyos ba, yung sarili mo? Amen. Kapag mahal mo ang Diyos, talagang magawa mong unahin siya. At mamahalin mo, anumang bagay na mahal ng Lord, ay mamahalin mo rin. Amen. Kaya nga, dapat mamahalin nyo rin ako. Mamahalin nyo rin yung pamilya ko kasi ginagamit ako ng Panginoon para sa inyo. Amen po ba? Ay, yung salita ng Diyos na pakahalaga yan. Hindi yan kayang bayaran ng pera. Kaya, si Gideon, mahina din yon. Si Gideon ay wala din kakayanan yun. Pero dahil sa nag-amin naman siya na mahina siya at natatakot din siya kasi napakalaking hukbo ang kanya kalalabanin. Kaya sabi nun, palalakasin kita. Tutulungan kita. Hindi kita pababayaan, Gideon. Sabi ng Panginoon. Amen po ba? Kaya mahalaga yung pag-acknowledge sa presensya ng Diyos. Kaya yung Espiritu ng Diyos ay malaking bagay sa ating buhay. Yung ating tagumpay ay wala doon sa hindi makamit sa pamagitan ng lakas ng tao o hukbo ng tao o sariling kapangyarihan, kundi sa pamagitan ng aking Espiritu. Maging ang pinakamalaking hadlang, ano ba yung mga hadlang na yan? Makita ninyong maalis. Alisin niya ng power ng Lord. Amen. Kapag may prayer, kapag may panampalataya, kapag may pagtiwala, malakas na sandata natin yun para malagpasan yung mga hadlang na yan. Amen po ba? Amen. Kailangan pa rin tayo magkaisa, magkasama, magkatuwang sa pagsubok na kinaharap natin. Kailangan natin yung Espiritu ng Diyos na siya magpapalakas sa atin. Amen po ba? Amen. Tulad ni Gideon, mahina din siya eh. Siya ang pinakahamak sa kanyang pamilya. Pero bakit siya ang hinirang ng Diyos? Kasi siya yung sasabing mahina sa lahi ni Abaser. At siya yung pinakahamak. At siya yung ginamit ng Lord. Kasi yung iba, malakas eh. Mayabang yung iba eh. Amen? Kaya hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos pag mayabang ka. Hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos pag malakas ka. Ang kailangan gamitin ng Diyos yung mahina at hamak. Para dito niya ilagay yung kanyang kapangyarihan. Dito niya ilagay ang kanyang lakas. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Nawa may natunan kayo sa ating pag-aaral. Ang dalangin ko na palakasin tayo ng Espiritu ng Panginoon. Yung power ng Lord. Malalakasin tayo. Magbasa kayo ng Biblia. At laging magpipray. Manalangin sa Diyos. Kasi pag may takot ka sa puso mo, alinlangan ka sa puso mo, pag lagi ka nagpipray, ay maalis yan dahil sa yung presensya ng Diyos ay pumupunta sa iyo dahil sa panalangin. Ako, nakadama din minsan ng alinlangan, takot. Dahil sa hindi pa natin nakasanayan yung mga bagay na kaharapin natin ngayon. Mga bagong kaharapin o mga kinaharap natin pagsubok.
Amen. Pero lagi ako nagpipres, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Palakasin mo ako, Panginoon. So naramdaman ko na tumatapang ako. Nawala yung takot, nawala ang pag-alinlangan. Kaya napupuno ako ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya kayo lagi kayong magpe-pray. At yung faith nyo, practicein nyo. Kahit mahirap na sitwasyon, lumakad ka may pananampalataya, sumunod ka may pananampalataya, at may pagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoon. Amen po ba? Diyos, salamat po sa gabing ito. Lagi mo kaming bautismuhan sa apoy mo, sa Espiritu mo. Lagi mo kaming palakasin, Panginoon. Ang power mo, idaloy mo lagi sa amin. Ini namin ang kapangyarihan mo at bisa ng salita mo. Ini namin, Lord, ang authority mo sa aming mga buhay. Ini namin napalakasin mo kami, Panginoon. Pagpalain mo yung gabi ito na sa aming mga puso, dumaloy ang kapangyarihan mo, Panginoon, at yung bisa ng salita mo. Yung authority, Lord, ay aming tataglayin at yung kalakasan ng kalooban. Naniwala kami na hindi sa pamagitan ng aming lakas, sa pamagitan ng hukbo, hindi sa pamagitan ng kapangyarihan ng tao, ang tagumpay ko din. Sa pamagitan lamang, Lord, ng iyong Espiritu. Salamat po. Pagpalain mo ang gabi ito. I-bless mo ang gabi ito. Pagpalain mo yung Himpapawid. Pagpalain mo ang YouTube, ang Facebook. Pagpalain mo lahat ng tagapanood, tagapakinig natin na dumaloy sa lalod ang kalakasan mo. Magpagaling ka rin, maghimala, magpalaya pa rin. Salamat po sa gabi ito. Lagi mo kaming puspusin ng Espiritu mo. Lagi mo kaming ilugob sa amin. Lagi, Lord, ang Espiritu mo. At ang Espiritu mo ang magpapalakas sa amin, sa aming panampalata at pagtiwala sa. Salamat po. I-bless mong gabi ito sa pangalan po ni Jesus. Pangalan po ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon.